Welcome back to my vlog. Isang maulan na gabi sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. Buong araw talaga akong naghanap ng mga latest na mga chismis, pasabog na intriga at mga revelasyon, mga paiskandalo sa social media. Kaso tahimik ang daloy ng trapiko ng mga chismoso, mga chismosa, kaya wala muna tayong menopausal fashion destruction look for tonight's video, mga karag-karag, kasi wala masyadong ganap, kundi pinag-uusapan lang yung pagdating ng mga continental queens sa Pilipinas. Bitaw parte ng mga patortor galore nila na sinabi nga ng Miss Universe Organization, una na sa Thailand, tapos ngayon nandito naman sila sa Pilipinas. Wala namang mga chikahan sa ating mga kapitbahay. Busy sila sa kanilang pangkabuhayan showcase, sa kanilang pa-national pageant doon sa Milky Way. Tapos sa Black Hole naman, wala din. Busy sila kay Upal-Upal. Ang ating mga kaibigang taga-Tacos naman, wala din silang mga ganap, mga karag-karag. Ewan ko kung bakit biglang natahimik. Pero dito nga, bukas na ang preliminary competition, diba, sa Miss Universe Philippines 2025. At yun, tahimik din ang mga chikadorang mga taga-pins. Pero isa sa mga tinanong ako ng kachismisan ko kanina, Kuragan, bakit ang tahimik ng ganap ngayon sa social media? Ito, hindi ko rin alam, nag-aabang din ako. Pero isa sa mga tinanong niya, bakit daw paulit-ulit na lang ang winners sa mga ganap sa Miss Universe 2025 sa mga sponsor galore ba? Dahil sa Sonrox, yung mga frontrunner. Doon naman sa Pilipina na pa-sponsor galore din nila. Pasok si Winwin at pasok daw si Atisa. Bakit puro na lang daw paulit-ulit na mga pangalan, mga probinsya na mga kandidata ang nabibigyan ng spotlight sa mga pa-sponsor na pa-event? Ang magiging reaction ko dyan, mga karag-karag, kung bakit paulit-ulit lang yung mga winners sa mga ganap sa Miss Universe Philippines 2025, doon nga sa kanila mga pa-sponsor, bitaw, kasi business is business nga, diba? Kailangan, alam nga na mag-corona o magbigay ng award yung isang kumpanya doon sa mga kandidatang wala masyadong fan base. Paano ma-promote o paano tangkilikin, paano sisikat yung yung mga produkto nila, kung yung bibigyan nila ng award na yun, yung bilang lang sa daliri yung mga followers, diba? So doon talaga sila kukuha sa mga kandidatang may malakas na fan base na sa isang post, wala na, ilang thousand na yung likes, diba? Ilang comments na yung mabasa nila. So mabenta talaga yung produkto nila bilang pagsuporta din ng mga fans. So doon talaga sila pipili sa mga kandidatang mapakinabangan nila. Parang na lang, negosyo galore na lang talaga ang pagsali sa beauty pageant. So paano dudumugin yung isang produkto kung hindi kilala yung kandidatang bibigyan nila ng corona or ng pa-award system galore sa mga pa-event nila, diba? So, given na talaga na sa mga frontrunner talaga ibibigay yung mga pa-eksenang ganito. So, masasabi natin kawawa yung mga ibang kandidatang lumalaban ngayon sa corona sa Miss Universe Philippines 2025. Hindi naman. Nagkataon lang talaga na nakabangga nila yung malalakas na mga kandidatang ang mga veteranang kandidata na may malakas na fanbase sa social media. Pero hindi ibig sabihin nun na sila na yung maging winner sa corona sa Miss Universe Philippines 2025. Baka hindi natin alam, mag-ala Rabia Mateo, mag-Beatrice Luigi Gomez, Chelsea Manalo yung maging eksena, di ba? So, hindi natin alam yung kapalaran ng mga kandidata. Baka sa taon na to, sa iba mapunta yung corona, hindi sa mga frontrunners. So, hindi man sila nakakuha ng mga pa-award sa mga pa-event, huwag mawala ng pag-asa dahil malalaman niya natin sa final kung sinong nakatadhana. Pero umasa pa rin ako, mga karag-karag, na manalo yung Manuko. Kung hindi man manalo yung Manuko, wala na. Support din tayo sa kandidatang ipadala natin sa Thailand, di ba? So, ewan ko sa inyo, mga karag-karag, kung ano yung magiging reaction nyo dito nga sa paulit-ulit na lang daw yung winner sa mga pa-event, sa mga pa-sponsor galore sa MUPH 2025. At ano yung masasabi nyo sa pagpunta ng mga continental queens dito sa Pilipinas? Ay nako, napakaswerte yung nakakita sa mga mga continental queens bitaw. So, sana
darating din yung araw, taon at panahon na makakita din ako ng beauty queen. So that's all for tonight mga karag-karag. Ang ma-share ko lang sa inyo ng mga chikahan. And thank you for watching. See you in my next vlog.